Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. At ako po ang inyong presider ngayon, Sister Angela Javier. At sa gabi pong ito, akin pong isasalaysay ang pagkakasunod po ng ating programa para po sa gabi pong ito. At tayo po ay aawit ng ating opening song and opening prayer naman po dito po sa Mountain Province. Then, pagkatapos po niyan, tayo po ay makakaparinig ng mensahe na pangungunahan po tayo ni Sister Relea Diagro. And pagkatapos po yan, tayo po ay um, dadako sa ating insight kung sino man po ang may karagdagan sa ating insight ngayong gabi or sa topiko po natin. At tayo po ay meron din po sa ating closing song, ang closing prayer naman po ng ating speaker. So magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magsiawitan ng ating opening song. Father, help us to worship this night and guide us to do your will. And help this speaker for this night. In Jesus' name I pray, Amen. Thank you, Sister Kizia, sa iyong pangunguna sa ating opening prayer. At sa punto po ito, tayo na po ay dadako sa ating message in word ni Sister Relea Diagro. Good evening, brothers and sisters in Christ. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating daily evening devotional. At ang atin pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na undivided occupancy. Ito po ay mababasa pa rin sa devotional book ni Sister White na God's Amazing Grace, dated March 30. Ang ating key text ay makikita sa Galatians 5:24.
They that are Christ's have crucified the flesh with affections and lusts. We are commanded to crucify the flesh with affections and lusts. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No, but put to death the temptation to sin. The corrupt thought is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. The love of God must reign supreme. Christ must occupy an undivided throne. Our bodies are to be regarded as His purchased possession. The members of the body are to become the instruments of righteousness. So sinasabi po dito na kapag crucify the flesh, ay hindi po ibig sabihin na sasaktan mo yung katawan mo or paparusahan mo ang sarili mo physically. Hindi yun yung point. Dahil ang tunay na laban ay nasa loob, sa isip at sa puso natin. So, paano siya ginagawa? Kapag may temptation, halimbawa, may tukso or masamang isip, like galit, inggit, hindi mo siya ini-entertain. Hindi mo siya pinapalago sa isip mo. Instead, kinakat mo na agad. So, tinataboy mo na yung thought na yun. So, kapag may pumapasok na maling thought, palitan mo ng tama, i-align mo kay Christ. Kasi sabi pa dito, bring every thought into captivity to Christ. So, parang binabantayan mo yung isip mo. Lahat ng iniisip mo, tinatanong mo, is it true? Is it honest? Kasi nga diba sabi sa Philippians 4:8. So, yung Philippians 4:8, yun yung nagsisilbing checklist. Chine-check natin, okay, this thought is honest, check. Is it pure? Is it just? Is it lovely? So, kung pasok naman doon, go. Pero pag hindi, ay i-stop na natin yung thought natin. Sabi pa dito, the love of God must reign supreme. Ibig sabihin, love for God ang dapat pinakamalakas sa puso natin. So, mas malakas siya kaysa sa desire natin sa kasalanan. Kasi kung mahal natin si God, ayaw natin na masaktan siya. Kaya umiiwas tayo sa mali. And sabi pa dito, Christ must occupy an undivided throne. So, si Jesus lang ang hari ng buhay natin. Wala siyang kahati dapat. Hindi yung nasa kay Christ ka nga, mahal mo siya, but you're holding hands with the enemy. So, ayaw ng Panginoon ng 50% or 90% lang ng part sa ating buhay ang binibigay natin sa Kanya. Gusto niya ng buong surrender, yung 100% talaga natin ay ibibigay natin sa Kanya. Dahil sabi pa nga, our bodies are His purchased possession. So, hindi lang basta sa'yo yung katawan mo, kay God na yan, kasi binili na niya through Jesus. Kaya yung katawan mo, yung mata, yung bibig, yung kamay, lahat gagamitin mo na for good. So, instead na dati, yung bibig mo ay ginagamit mo siya paninira sa iba or pagsasalita na hindi maganda, ngayon ay ginagamit mo siya to encourage other people and to lift them up. At yung kamay mo, dati ginagamit mo siya sa mali, but ngayon, ginagamit mo siya to do good works. There are two kingdoms in this world, the kingdoms of Christ and the kingdom of Satan. To one of these kingdoms, each one of us belongs. In His wonderful prayer for His disciples, Christ said, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. So sa mundo, may dalawang kaharian po, ang kaharian ni Christ at ang kaharian ni Satan. Lahat tayo ay kabilang sa isa sa dalawang kaharian na ito. At ang tanong ay, kanino tayo na belong? So sa kanyang makapangyarihang panalangin para sa kanyang mga disciples, sinabi ni Jesus, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldn't keep them from the evil.
Ibig sabihin, hindi niya gusto na umiwas tayo sa mundo o tumakas tayo sa realidad ng buhay. Kundi, manatili tayo sa mundo nang ligtas sa kasamaan at tukso. Kahit na nandito tayo sa paligid ng kasalanan at maling gawain, hindi natin kailangan maging katulad ng mundo. Dahil hindi tayo mula sa mundo. Tulad ni Kristo, hindi po siya mula dito. So, sabi pa nga ni Jesus, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, dito nakasalalay ang ating pagbabago. Yung salita ng Diyos ang maglilinis sa ating puso at isipan at magbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay ayon sa kalooban niya. At habang tayo ay binabago ng katotohanan, nakikita natin ang isang mas mataas na pamantayan ng pamumuhay. Ang pamumuhay na holy, pure, at aligned kay Christ. At higit pa dito, sinasabi din po na, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Hindi lang tayo nandito para umiwas sa kasalanan. Tayo rin po ay may misyon sa mundo. Tulad ng ginagawa ni Jesus, tayo ay tinawag para maging liwanag at impluwensya sa iba. At ipakita sa pamamagitan ng ating salita, sa ating gawa at sa ating character, yung grace at love and goodness ng Panginoon. It is not God's will that we should seclude ourselves from the world. But while in the world, we should sanctify ourselves to God. We should not pattern after the world. We are to be in the world as a corrective influence, a salt that retains its savor. Among an unholy, impure, idolatrous generation, we are to be pure and holy, showing that the grace of Christ has power to restore in man the divine likeness. We are to exert a saving influence upon the world. So, hindi po gusto ng Diyos na magtago tayo sa mundo. At hindi niya plano na umiwas tayo sa reality ng mundo. Pero habang nandito tayo, may responsibilidad tayo na maging iba. So, ibig sabihin, sanctify o ialay natin yung sarili natin kay God. At hindi tayo dapat gumaya sa paraan at kultura ng mundo. Huwag tayong sumabay sa mga kasamaan, selfishness, at maling pag-uugali ng karamihan. Sa halip ay maging salt tayo, maging asin tayo, na nagbibigay ng lasa at nagpoprotekta sa pagkain mula sa pagkasira. So, similarly, nagbibigay tayo ng tamang impluwensya at nagpapakita ng kabutihan sa paligid kahit na marami ang hindi sumusunod sa tama. The world has become a lazar house of sin, a mass of corruption. We are not to practice its ways or follow its customs. Continually, we are to resist its lax principles. So, sinasabi dito na ang mundo ngayon ay parang lazar house of sin. So, para siyang hospital ng mga may malubhang sakit. And that sickness symbolizes the wickedness of the world, yung pagkasira ng morality. Puno ito ng korupsyon, kasinungalingan, kalikuan, at iba pang masamang gawain. At halos normal na sa karamihan ang mali. Kaya bilang mga sumusunod kay Christ, hindi tayo dapat gumaya o sumunod sa mga gawi at customs ng mundo, kahit ano pa karaniwan o popular ito. Kahit na marami ang nagsasabi na okay lang yan, lahat naman ginagawa yan, hindi ibig sabihin na tama. So, yung tama ay hindi nakadepende sa kung ano ang ginagawa ng karamihan. At sabi pa dito, continually resist its lax principles. Ang ibig sabihin nito, hindi lang ito isang beses gawin, kundi araw-araw. At yung lax principles ay yung mga idea at paniniwala ng mundo na binabaliwala yung kasalanan kasi ginagawa naman sa lahat. The blessing of grace is given to men that the heavenly universe and the fallen world may see as they could not otherwise the perfection of Christ's character. The great physician came to our world to show men and women that through his grace they may so live that in the great day of God
they can receive the precious testimony, ye are complete in Him. So, sinasabi dito na ang blessing ng grace, yung biyaya at tulong ni Jesus, ay ibinibigay sa tao para makita ng buong universe, pati yung mga anghel, at pati yung mga naligaw na tao, kung gaano ka-perpekto ang character ni Christ. So, parang yung kung gusto ng doktor ipakita kung paano gumaling yung tao, kailangan niya ipakita ang tamang treatment. Ganon din si Jesus. Dumating siya sa mundo para ipakita na sa pamamagitan ng kanyang grace, kayang mabuhay ng tama at holy ang isang tao. At si Kristo ay tinatawag siya yung great physician natin. Dahil hindi lang pisikal na sakit ang kaya niyang pagalingin, kundi pati puso, ugali at buhay ng tao. At sa pamamagitan ng kanyang tulong, maaaring mabago ang ating isip, yung puso natin, at maging iba tayo sa mundo. So, hindi tayo magiging perfect dahil sa sarili nating lakas o sarili nating will, kundi dahil sa grace ni Christ at kompleto tayo sa Kanya, buo sa Kanyang character at handa sa pagparito ng ating Panginoon. So, dito po, nagtatapos ang ating devotional mga kapatid at natutunan natin na ang mundo ay puno ng kasalanan at tukso. Ngunit tayo ay kabilang kay Christ at hindi kay Satan. At hindi tayo tinawag para lumayo sa mundo, kundi manatili dito bilang liwanag at tamang impluensya na lumalaban sa mali at hindi sumusunod sa uso ng kasamaan. At sa pamamagitan ng grace ni Christ at katotohanan ng salita ng Diyos, kaya nating i-resist ang temptation at magiging pure and holy at ipakita sa mundo ang perpektong karakter ng ating Panginoon sa ating buhay. And sa great day of God, matatanggap natin ang testament na ye are complete in Him. Buo at kumpleto tayo kay Christ at hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa Kanyang grace. So hanggang dito na lang po, purihin ang Diyos at God bless sa ating lahat. So maraming salamat, Sister Leah Diagra, sa iyong panguna sa ating message ngayong gabi. At iniimbitahan ko na po ang ating mga andito sa Zoom and sa Facebook Live na magbigay po na inyong insight para po sa gabi pong ito. So nakita nga po doon natin na ang ating katawan pala, itong part ng ating katawan, hindi pa like kapag kumain ka, like kakain mo na lang kahit ano kasi yung gawain naman ng bibig mo, kumain. So hindi pala ganun. So dahil may kamay ka, ang gawain mo, so dapat pala itong mga part ng ating katawan, gamitin natin to sa mga bagay na mga pangkalangitan like mga righteous na mga ginagawa. Ganon, para maging ano tayo. Then, isa din doon sa natutunan ko na di porket ginagawa ng kalahatan ay tama na yon. Saka ano ngayon sa lalo na ngayon sa libutan na uso yung mga suotan ng mga sexy. So, dahil ginagawa na yun ng karamihan, ay yun na din yung tama, yun na din yung mga gusto nating gawin. So, ah yung sabi nga doon na yung mga sumusunod po sa katotohanan at sa mga gusto ng ating Panginoon ay hindi po siya ah hindi po yun like sobrang sikat like ginagawa ng kalahatan. So mga 1 out of 10 mga nandyan lang sa 1% or 2% yung gumagawa talaga nun. So kung yung decision mo dahil marami dito yung susundin ko. So hindi talaga yun yung ah gusto ng ating Panginoon na gawin natin lalo na sa aming mga kabataan ngayon na kung ano yung uso, yun din yung gagawin. Alangan namang ma-behind kami, 'di ba? Kasi pag na-behind kami, oh nakakahiya, parang ganun yung sa amin. Dahil yung generation nga namin ngayon sobrang ano na, sobrang parang
iba na yung kasamaan at yung, I mean, yung lalo na sa mga digital na mga aspect. So, dapat pag ganito yung phone mo, iPhone, dapat ganito ka rin. So, dahil madami ng ganito ngayon, so gagawin mo din, hahanap ka din talaga ng paraan para makuha mo yung bagay na yun. Kasi nga, yun yung uso ngayon. So, isa na din yun na paalala sa ating mga ah, sa ating mga tagasunod ni Kristo na mag-ingat tayo sa bawat galaw natin o ano man po yung ating mga ginagawa. So, akin pong tatawagin, nandito po yung institution ministry, yung mga nasa Lipa, Batangas, Brother Franklin Tina, Advent Broadcast by Sister Daniela, Victoria Kasidsid, and kung sino ka man po, Sister Kay and Sister Sam and Tumpa Church po. Pwede po kayo Magandang gabi po. Yes, Sister Daniela. Ayan, so thank you. Gusto ko lang i-highlight dito sa ating pinag-aralan ngayon yung about crucifying the flesh, ano. What does it really mean? Kasi minsan tayo we want to i-crucify natin yung flesh natin, but syempre normally as a human, 'di ba? We desire, no? Pero sabi sa Galatians 5:24, they that are Christ have crucified the flesh. So, kung tayo pala ay nasa kay Kristo, we need to crucify our flesh. So, we need to say no to sinful desires, so rejecting wrong thoughts before they grow. So, choosing God's will over self. Kasi kahit na magsabi tayo na we are surrendering all to God, pero deep inside, in our own, struggling talaga, di ba? Kasi yung sarili mo yung kalaban mo. So, that's not easy to you kasi you're strong. Alam ng Panginoon, nag-struggle tayo personally. Pero, thankful tayo kasi sa struggling na yan, nag-work pala ang Panginoon to us. Gaya ng napag-aralan natin ng Sabbath school, ng Sabbath sa message ni Ate Aiza, no, na kapag pala nag-struggle ka, kapag ka may humihimok sa puso mo at nagsisikap ka na labanan yun, tutulungan ka ng Panginoon. Thankful tayo doon kasi nandyan yung grace na as long as you desire to say no to sinful habit, yun, tutulungan ka talaga ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Even na sa sarili mo, you are failure, kasi ilang beses ka nang nadapa, at patuloy ka pa rin nag-desire in your flesh, ganun. Pero alam ng Panginoon yung struggle mo in a long run is magkakaroon ka ng tagumpay in that point. Kasi hindi naman tayo pahihintutan ng trials na hindi natin kaya. Hindi niya tayo pababayaan na nag-iisa, na lumalaban, na mag-isa. But if we feel anger, we choose to patience. And if we feel lust, you turn your mind away. So, may mga uh, bagay na pinapahintulot ng Panginoon para mapanagumpayan natin yun. Kaya wag talaga tayong aasa sa sarili natin na kaya natin kasi we are nothing talaga. Kaya we are dependent. Ang grace talaga ng Panginoon, yung continual dependence talaga tayo sa Kanya. So, yun lamang po. Thank you, Sister Daniela, sa iyong karagdagan. At sino pa po ang may gustong idadagdag? Dito po si Brother Ben Astareja, Franklin Tina. At yung mga nasa Facebook Live naman po, pwede po kayong mag-comment para po babasa po namin yung inyong insight. Mga nasa Tumpa Church po. Sister Victoria Kasidsid.
Kung wala na pong magdadagdag ay hinihingan ko nga po pala si Sister Sam Menjola para po sa ating closing prayer po. At sa punto po ito, tayo na po ay dadako sa ating closing song and closing prayer naman po ni Sister Sam Menjola. Tayo po ay manalangin. Let's pray for an adventing for wonderful day that you have given unto us and for this evening as well, and for gathering us again as had our daily evening devotion. Father, we thank you for the message that we have heard this evening, and we also ask you to please help us abide in our hearts and in our minds, so that we may show it in our daily lives to the people who are around us. We also ask for you, and we also ask for forgiveness for the things that we have done in our hearts, in our minds, and in our deeds. To forgive our sins, and we also pray for the sick, touch them with the healing hands, and thank you for all sharing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. At maraming salamat po sa mga nagsama po sa amin dito sa Zoom and sa Facebook Live, at lalo-lalo na po sa ating mga participants po ngayong gabi, Sister Relaya Deagro, at sa mga nakisama din sa amin na nasa Facebook Live. At sa muli po, akin po kayong iniimbitahan sa ating morning devotional 5 a.m. and evening devotional naman po 6 p.m. So magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo.